Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumal-dumal ang sinapit ng 3 miyembro ng pamilya na pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay sa Malaybalay City sa Bukidnon. Na-recover sa bahay ang isang maso at bakal na tubo na pinaniniwala ang ginamit ng salaring tinutugis pa rin. Maswerte namang nakaligtas at nakingina sa klolo ang 2 anak na parehong menor de edad. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Duguan at wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay ang isang pamilya sa barangay Managok sa Malaybalay City, Bukidnon. Patay ang 50 anyos na padre de pamilya, 48 anyos na ina at ang kanilang 15 anyos na anak na lalaki. Sugatan at may mga tama sa ulo ang mga biktima. May na-recover na maso at bakal na tubo na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Ayon sa PNP, nakatakas ang 10 at 8 taong gulang na anak ng mga biktima at nakahingi ng saklolo sa barangay council. The incident, sir, immediately after, before sila makita pa, sir, nakapagtago sila, sir, no? So, morning na sila nag-report sa barangay official at saka morning na po na-inform ang PNP Malaybalay, sir. Nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang 2 minor de edad na anak na isinasailalim sa counseling. Pinaniniwalaang halos maghahating gabi na nitong Miyerkules nang isinagawa ang krimen sa bulubunduking bahagi ng barangay. Kaya, posibleng hindi na malayan ng mga kapitbahay ang nangyari. Isinasantabi umano ang anggulong pagnanakaw dahil kumpleto pa ang mga cellphone, pera at mga kagamitan ng mga biktima. Isa sa mga tinitingnang anggulo, posibleng may galit sa pamilya ang pumaslang sa mag-anak. Ang business na ito mag-asawa, sir, is landscaping, sir, no? So, we are looking into it, sir, kung anong mga sir, kung may nakakontrahan ba sila before the said incident, kung may mga previous history ba sila ng mga nakontrahan nila, sir, kung may mga kaalitan ba sila before sa tragic na incident. May persons of interest na ang kapulisan. We are encouraging, sir, kung may mga information sila in relation to this incident o kahit anong na lang, sir, lead na sa investigation para ma-identify itong perpetrator, sir. You're most welcome, sir, no, sa Malaybalay City Police Station, sir. Mula sa GMA Regional TV, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa Quezon City na 3 beses na nasagasaan. Wala nang ang tamang tawiran, madilim pa sa lugar. Nakatutok si Rafi Tima. Kita sa CCTV habang naglalakad ang babaeng nakaputing t-shirt malapit sa kanto ng Aurora Boulevard at Illinois Street sa Barangay Silangan, Quezon City, bandang alas 7 ng gabi nitong May 17. Madilim sa lugar at walang pedestrian crossing. Sabay namang papaliko ang isang SUV. Sa pulang babae ng kanang bahagi ng itim na SUV. Sa iba pang kuha ng CCTV, makikitang tumigil ang SUV at tila may tiningnan sa bahagi ng kanyang sasakyan na tumama sa tumatawid na babae. Pero agad din itong umalis sa lugar. Ilang segundo lang ang lumipas, isang puting SUV naman ang lumiko. Tinamaan din daw nito ang paa ng biktima. Kasunod nito, ang isa pang kotse na nagulungan din ng biktima. According, sir, sa investigador natin, sabi daw ng barangay, malamang hindi talaga niya nakita kasi nga madilim daw po. Opo. As per backtracking din sa CCTV, parang kung titingnan daw po yung naglalakad, talagang hindi niya napansin. Nasa kustodiya na ng QCPD ang driver ng huling sasakyan na tumigil matapos magulungan ng biktima. Pinaghahanap pa ang driver ng unang 2 SUV na nakasagasa. Nananawagan po tayo dun sa mga driver ng SUV na to na nakasagasa, kung maaari lamang ay sumuko na sila or lumapit na sila sa pinakamalapit na police stations para isurrender yung nilang sarili. Nakaburol na sa kanilang lugar sa Bulacan ang biktima. Desidido raw ang anak ng biktima na panagutin ng mga driver na nakasagasa sa kanyang 61 taong gulang na ina. Ang PNP naman, mananawagan din daw sa barangay. Yun yung i-recommend natin sa barangay, kung po pwede sana malagyan po ng mga street lights para maliwanag. Makikita po natin yung mga tao doon na tumatawid. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, doble ingat po lalo na sa mga bumabiyahe ng madaling araw. Imbis kasi na ihatid sa kanilang bahay, diniretso ng isang tricycle driver ang kanyang dalagitang pasahero sa isang hotel sa Antipolo, Rizal. Nahuli kami yan sa pagtutok ni Bea Pinlac. Sumakay ng tricycle sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City ang 16 anyos na babaeng ito. Pauwi na sana siya galing sa part-time job niya bilang waitress sa isang restaurant. Nagtaka na raw ang biktima nang biglang mag-U-turn ng tricycle. Imbis na sa bahay ihatid ang dalaga, sa isang hotel siya idinidiretso ng tricycle driver. Sabi ko po sa kanya, kuya ibaba mo na lang po ako dito kasi hindi naman po ako dito nagpapadala eh. Tapos ang ginawa niya naman po, binilisan niya po lalo yung takbo. Yung takbo ng tricycle niya. Tapos natatakot na po ako nun. Kasi po, hindi ko na po alam gagawin ko. Nahinto sila doon sa isang hotel na ipapasok sana siya doon para mag-check-in siguro. Kaso, itong biktima nagpapalag. Ayon sa barangay, unang pumasok sa hotel ang lalaki at nag-abot pa ng pera sa kahera sa front desk. Maya-maya, binalikan na niyang babae sa labas. Hinawak-hawakan pa ng tricycle driver ang biktima at inakbayan. Nihila niya po ako. Tapos pumasok po kami dun sa hotel kasi pangingi po sana ako ng tulong kaso natatakot po ako sa kanya. Nagbabayad po siya pero hindi po tinatanggap nung cashier yung bayad niya. Kasi hindi ko nga naman po yun kilala. Ayon sa barangay, kasintahan ng menor de edad ang pakilala ng tricycle driver sa kahera na itinanggi ng biktima. Nung hindi tinanggap ang bayad, sabi ng cashier, kapag magpipilit ka sir, tatawag ako ng barangay. Ngayon, nung sinabing tatawag ng barangay, kinuha niya yung pera, sabay alis, sumakay ng tricycle, iniwan yung biktima doon. Nakahingi pa raw ng tulong ang biktima sa group chat nilang magkakamag-anak. Hindi ko po alam kung buhay pa ba siya or ano po. Yung po agad ang pumasok sa isip ko po eh. Kaya nagmadali po talaga kami na puntahan kung saan po siya. Paano na lang kung may nangyari talaga sa kanya na hindi maganda. Nakipag-usap na raw sila sa pamunuan ng TODA para matukoy ang lalaki sa tulong ng body number ng tricycle. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kaanak ng biktima sa mga otoridad para mahuli ang tricycle driver. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balansalaan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Pero may ilang rigodo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na 2 pangunahing batayan kung sinong mananatili at sinong masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, issue ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian, pero Maybe there is just a perception
I don't know how fair or unfair that perception is na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. So nag-underperform nga po? Underperform siguro ang tawag dyan. Wala ring issue sa katiwalian pero nag-under-deliver din umano sa kanyang pangakong 1 milyong housing units kada taon si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar, kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project ng administrasyon. Papalitan siya ni dating DSUD Undersecretary Jose Ramon Aliling bilang kalihim. There may have been obstacles in his way which were beyond his control and beyond the control of government. But to us now, because of the results of the election, it's time for the President to take him out there and bring another one who might make a better performance. Hanggang ngayong araw, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at kung sino ang mga masisibak. Mula sa Malacanang, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Hindi lang nagpanggap na tauhan ng Coast Guard, nag-alok pa umano ng trabaho ang lalaking nasa kote sa Maynila. Hindi bababa sa 300,000 piso ang nakulimbat niya sa mga biktima. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Matapos tanggapin ang pera at budal money na nagkakahalaga ng 500,000 pesos mula sa mga aplikante, agad inaresto ng mga operatiba ng Detective and Special Operations Unit ng CIDG ang suspect. Inireklamo siya mismo ng Intelligence Division ng Philippine Coast Guard dahil sa pagpapanggap umano bilang PCG personnel at pagre-recruit ng mga aplikante. 350,000 daw ang hinihingi ng suspect sa bawat aplikante at ang pangako, tiyak na makakapasok sa Philippine Coast Guard. May mga nagbayad daw pero bigo na makasama sa kota. Nagbayad sa kanya ng 350,000, dalawa actually aplikante at hindi pa rin nakapasok. So nag-verify dun sa Coast Guard, mismo sa opisina ng Coast Guard at nalaman nila na hindi pala connected ang tao na ito doon. Dahil nga hindi nakapasok, may mga palusot siya na dagdagan nyo para makapasok. Sa investigasyon ng CIDG, marami na rin daw ang nabibiktima ng suspect. Mga aplikante, kumakain sa karindera, pinapakinggan nila. So may marinig sila ngayon na pwede lang pasukan. O sige, gusto mong tulong. Nakausap ng GMA News ang ilan sa kanila pero hindi na sila nagbigay ng pahayag. Sinampahan ng mga reklamong stop at usurpation of authority ang suspect na itinanggi ang aligasyon. Wala po, ma'am. Hindi po totoo, ma'am. Sila yung humingi ng tulong, ma'am. Muli namang nagpaalala ang CIDG sa mga aplikante na dumaan sa tamang proseso sa pag-a-apply at huwag basta-bastang maniniwala sa mga taong nag-aalok ng tulong kapalit ng pera. Wala talaga kayong dapat gastusan dyan sa pag-a-apply. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 oras. Sumiklab ang malaking sunog sa isang public market sa Santa Cruz, Laguna. Naglalagablab na apoy ang gumulat mag-alas 6 ng umaga kanina. Mahigit 300 vendor ang apektado. Ang ilan sa kanila, naiyak na lamang dahil sa mga naabong paninda. Mabilis na kumalat ang apoy sa palengke na karamihan sa tinda ay gamit pang eskwela uniforms, tela, plasticware at iba pa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ideklarang fire under control. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kabuuang pinsala. Parehong binasura ng COMELEC ang magkahiwalay na kasong isinampa laban kay Senator-elect Erwin Tulfo at sa Bagong Henerasyon Party List. Kaugnay naman sa kaso ng Duterte Youth Party List na sinuspindi rin ang proklamasyon, wala pa raw desisyon ng COMELEC 2nd Division. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nanalo ng isang pwesto pero hindi ipinroklama ang Bagong Henerasyon Party List sa nagdaang eleksyon dahil sa kasong nakabinbin sa COMELEC kaugnay ng umano'y abuse of state resources. 11 araw matapos ang eleksyon, nagbaba ng desisyon ng COMELEC 1st Division na nagbabasura sa petisyon base sa teknikalidad, gaya ng kabiguan ng petitioner na maglakip ng kailangan dokumento.
at kabiguang personal na bigyan ng kopya ng petisyon ang party list. Gayunman, wala pa rin munang proklamasyon para sa BH party list. Hindi pa po kami nag-order kaagad yung division ng proclamation sapagkat aabangan natin kung anong gagawing remedyo nung mismong petitioner, ganung na-dismiss po yung kaso. Samantala, dismiss din ang kaso laban kay Senator-elect Erwin Tulfo sa COMELEC dahil din sa teknikalidad. Kaugnay ito sa petisyon nagpapadiskwalipika kay Tulfo dahil convicted siya sa 4 counts of libel na may ituturing umanong moral turpitude o gawaing kasuklam-suklam. Kinuwestiyon din ang kanya umanong US citizenship. Ayon sa COMELEC, hindi na pinagbatayan ang merito ng kaso. Isa kasi sa tinitingnan lagi sa isang petisyon, yung bang ground na nakalagay dyan sa petition ay isa lamang. Hindi po kasi pwede magsama-sama ng mga grounds. One ground, one petition po ang rule. Nagpasalamat naman si Tulfo sa komisyon at mga taga-suporta. Patunay aniya itong walang batayan ang mga disqualification case laban sa kanya. Kaugnay naman sa kaso ng Duterte Youth Party List, hinihintay pa ang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Patuloy naman ang pagdating sa COMELEC ng mga naghahain ng election protest. Kailangan kasi itong maisampa 10 araw matapos ang proklamasyon ng mga nanalo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.